Mahigpit ang pagpapatupad ng PNP, MMDA at Marikina LGU ng one-way traffic scheme para sa maayos at matiwasay na daloy ng trapiko ngayong undas, lalo na ang mga patungong Loyola Cemetery, na isa sa malaking sementeryo sa lungsod. Para sa detalye, magbabalita si Juan Antonio live mula sa Loyola Cemetery. Juan, kumusta ba ang daloy ng trapiko dyan mismo sa Marikina? Princess, tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng trapiko dito sa kahabaan ng southbound ng Bonifacio Avenue sa Marikina City, kung saan makikita ang Barangka Cemetery at ang Loyola Memorial Park. Epektibong naipatutupad ang one-way traffic scheme ng Marikina City LGU, katuwang ang PNP, MMDA at mga volunteers mula sa iba't ibang barangay dito sa lungsod, kung saan nagtayo sila ng command post at help assistance desk na gagabay para sa mga babiyahe ngayong undas. Sa Barangka Cemetery, umabot na sa mahigit 5,000 ang bumisita ayon sa pinakahuling tala ng PNP, kung kaya't mahigpit na ipinapatupad ang safety and security measures, kabilang na ang mano-manong pag-inspeksyon ng mga kagamitan ng mga bibisita upang masigurong walang maipapasok na ipinagbabawal na kagamitan katulad ng kutsilyo, gunting, pintura at lighter. Dito sa Loyola Memorial Park, nagkaroon ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko dahil sa biglaang pagbuhos ng ulan at dahil na rin sa inilaang pick-up at drop-off point sa entrada ng sementeryo, kung saan laan para sa mga bibisita ngayong araw. Princess, dito rin sa Loyola Memorial Park matatagpuan ang himlayan ni dating Senadora Miriam Defensor Santiago, kung saan makikita natin na ilang mga taga-suporta na ng yumaong senador ang nag-alay ng bulaklak. Ayon sa pamilya, inaasahan ang kanilang pagdalaw mamayang hapon. Yan muna ang pinakahuling kaganapan dito sa Marikina City. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat, Juan Antonio. Nag-ulat ng live mula sa Loyola Memorial Park. Mahigpit naman ngayon ang pagbibigay seguridad ng mga kapulisan sa Iloilo. Nakalatag na rin ang kanilang Police Assistance Desk sa mga strategic places bilang pagsunod sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin ang mapayapa na paggunitan ng undas. Para sa detalye, narito ang report ni Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nakaalerto ang 4,706 na tauhan ng Police Regional Office 6 ngayong Undas 2025. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan, may sapat na pulis ang PRO6 para magpatupad ng seguridad sa mga sementeryo at places of convergence sa Western Visayas. May 287 Police Assistance Desk din na itinalaga ang PRO6 sa mga strategic na lugar para mabilis na marespondihan ang anumang tulong na kailangan ng mga tao sa sementeryo. Bilang bahagi ng tech-driven policing approach ng kapulisan, gumamit din ang PRO6 ng drones para mapaigting pa ang pag-monitor sa mga sementeryo. Ito ay isang praktikal na paraan para makita ang real-time situation sa mga sementeryo. Umaasa ang PRO6 na sa paggunita ng Undas 2025, susuportahan ng mamamayan ang pinapatupad na security measures para maging maayos at payapa ang pag-alala sa mga yumaong mahal sa buhay. Mula rito sa Iloilo, para sa Integrated State Media, Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kakaibang paraan naman ang pag-alala ang ginagawa ng mga katutubong grupo sa Nueva Vizcaya sa kanilang yumaong ninuno ngayong araw ng undas, na ay simbolo ng pagkakaisa at paggalang. Ang buong detalye sa ulat ni Ben Moses o Moses Ebreo ng Philippine Information Agency. Tahimik ngunit puno ng alaala ang bakuran ng pamilya Liguyon Lopez sa barangay Upper Magsaysay, Bayombong, Nueva Vizcaya. Sa tabi mismo ng kanilang tahanan at sa gitna ng kanilang lupang minana pa sa mga ninuno, naroon ang puntod ng kanilang ama. Patunay ng isang kulturang hindi nalilimot ng panahon. Ayon kay Aida Liguyon Lopez, 63 anyos at isang katutubong Ifugao, ang paglilibing sa kanilang ama sa mismong bakuran ay hindi lamang kagawian, kundi isang banal na utos ng tradisyon. Hindawat na idi nga dituyin,
Kasamit nga dapay lang ni mama nga kadwa-kadwa nang. Taong 2014, nang pumanaw ang kanyang ama sa edad na 88, hindi naging madali ang paghahanda sa libing dahil ayon kay Aliguyon Lopez, 11 baboy at 1 kalabaw ang kinatay bilang bahagi ng 9 na araw na lamay, isang ritual ng pasasalamat at pamamaalam sa yumaong mahal sa buhay. Datay lang, di lang pamahiinda nga haan sila tinating puro baboy. Baboy na tang kami ahang bawal nga agnating ka. Baboy na sa timakarpating nga na naipon 9 days na inupan. Ngunit higit sa selebrasyon, ito ay simbolo ng pagkakaisa at paggalang mga haliging bumubuo sa kultura ng mga katutubo sa lalawigan. Gaya rin ni Aling Aida Sidelia Talapi, 68 anyos at miyembro ng tribong Ibaloy Kalanguya, ay sumunod din sa tradisyong ito. Inilibing nila ang kanyang anak na pumanaw dahil sa colon cancer sa tabi mismo ng kanilang tahanan na animoy bahagi ng kanilang bahay. Ayon sa kanya, hindi rin ito pinigilan ng mga barangay official bilang paggalang sa kultura at paniniwala ng mga katutubo. Para naman kay Henry Kelcho, isa sa mga staff ng Indigenous Peoples Mandatory Representative Office ng Nueva Vizcaya, ang ganitong kaugalian ay patunay ng matinding pagmamahal at paggalang ng mga katutubo sa kanilang mga ninuno. Dating ako kaugalian ngay kat tinawid tayo kadagi ay imununang alalakay apong tayo kat isumot lang ti mararamid kadagi at tumurotang Indigenous Peoples in Vizcaya. Sa mga pagkakataong ito, nagiging selebrasyon ng buhay at pagkakaisa ang kamatayan. Ang death anniversary ng mga katutubo ay itinuturing na isa sa mga pinakamahalagang pagtitipon. Isang araw ng muling pagsasama ng pamilya at pagbabalik tanaw sa mga alaala. Sa bawat sindi ng kandila, sa bawat bulaklak na iniaalay at sa bawat dasal na binibigkas, nananatiling buhay ang diwa ng paggunita, hindi lang sa sementeryo kundi sa mga tahanang naging saksi sa pagmamahal ng mga pumanaw. Pagkaiba man ang paraan, iisa ang diwa, ang pagpaparangal sa mga nauna sa atin. Mula sa Philippine Information Agency, Ben Moses Ebreo, para sa Integrated State Media. Dumakong muli tayo sa sitwasyon sa Manila North Cemetery kung saan patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga bumibisita doon na ngayon ay aabot na sa kalahating milyon. Para sa detalye, ihatid ni Patricia Lopez live mula sa Manila North Cemetery. Patricia? Princess, katulad ng inaasahan ng pamunuan ng Manila Cemetery, umabot na sa pas kalahating milyon o exactly 600,500 ang crowd estimate dito sa may pinakamalaking sementeryo sa buong Pilipinas. Dahil sa dami ng tao dito sa may sementeryo, malaking tulong para sa mga bumibisita na may mga dalang anak o bata ang wristband tagging ng MNC. Lalo pa, agad nilang mahahanap ang mga bata sakaling ito ay mawala. Ayon din kay Manila North Cemetery Director Daniel Tan, na target nilang palawakin sa susunod na taon ang wristband tagging area para mas mapabilis pa ang paglalagay ng wristband sa mga bata. Pakinggan ang pahayag ni MNC Director Daniel Tan. Kaya nga kahapon, meron 7 years old na bata, nawala po ng mga 20 minutes, nakita po ng magulang, tinawag sa kanya. Ang kagandahan lang ito, ang tumawag po sa kanya, kapwa magulang din po. Nandun lang din, kaya nalaman lang po namin, lumapit sa amin, sabi ng magulang, maraming salamat sa wristband, nakatulong po ng malaki sa amin. Ibinahagi rin ni tumusuway, katulad na lamang ng ilang alagang hayop o aso sa sementeryo kahit na ito ay ipinagbabawal. Sa tala ng MNC, mula kaninang umaga, 4 na ang kabuuang bilang ng mga kababayan nating nagtangka na magpasok ng alagang hayop. May pailan-ilan ding natatala ang MNC na nagtatangkang magpasok pa rin ng sigarilyo at iba pang flammable materials sa loob kahit na bawal ito. Princess, paalala naman ni MNC Director Tan sa mga bibisita pa lamang nating mga kababayan
na magdala ng sarili nilang trash bag para naman masiguro ang kalinisan ng sementeryo. Bukod naman dito, sabi din niya na mananatiling 9 p.m. at walang extension ang hangganan ng oras ng mga bibisita dito sa may sementeryo. Bukod pa dyan, ay bukas naman ay inaasahan ng pamunuan ng MNC na kakaunti na lamang ang mga bibisita dito sa may Manila North Cemetery, kung saan titignan nila kung posible na nga ba nilang ibalik citizens at PWD. Mula dito sa may Manila North Cemetery, balik dyan sa studio. Maraming salamat Patricia Lopez, nag-uulat ng live mula sa Manila North Cemetery. Sa Zamboanga del Norte naman, isang lighting candles activity ang isinagawa ng Regional Rehabilitation Center for the Youth sa bayan ng Palano. Yan ay upang bigyan ng pagkakataon ng mga batang hindi pinapayagang lumabas ng rehab para makapiling pa rin ang kanilang mga pamilya. Alamin ang buong detalye sa ulat ni Pamela Fumero ng Philippine Information Agency, Zamboanga del Norte. May treat pa rin kahit walang trek ngayong Undas para sa mga kabataang nasa rehabilitation. Ako si Pamela Fumero mula sa Philippine Information Agency Zamboanga del Norte at nandito tayo ngayon sa Regional Rehabilitation Center for the Youth sa bayan ng Pulangco, kung saan mananatili ang ating mga children in conflict with the law na malayo sa kanilang mga pamilya, ngunit hindi pa rin nakakalimutang alalahanin ang kanilang mga mahal sa buhay. Kahit hindi sila nakakapunta sa sementeryo kasama ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga pamilya naman ang bumibisita sa kanila. So just to feel yung essence ng Undas natin. So ang ginagawa natin sa kanila, hindi man sila makalabas sa center because of course sa kanilang mga cases, ang ginagawa natin, mayroon tayong binibigyan natin ng isang lugar kung saan sila every Undas, lalo na November 1 and 2, binibigyan natin ng isang lugar kung saan nagsisindi sila ng kandila to honor yung mga namatay nila ng mga loved ones. So ang ginagawa natin, yung mga Katolik, kasi mayroon naman, hindi naman lahat ng ating mga kliyente o residents ay Katolik. So yung mga Catholics, talagang lahat ng Catholic clients natin, to remember and to feel the essence of Undas, is ginagawa natin ng, mayroon tayong activity na pinagawa ng tawag na lighting candle every November 1, and yung iba hindi pa ready for November, yung November 2 naman, para magkaroon ng lighting candle at bigyan ng naglalagay kami ng bulaklak, and then aside sa candle, nagpe-pray din, no? Na pinapalagaan natin na yung mga taong namayapa na una is kailangan din nila ng prayer. Ang Undas ay panahon ng pagkakaisa, pag-aalala at higit sa lahat, isang tradisyon na nakaukit sa ating kultura bilang Pilipino na kahit papano ay nararamdaman pa rin ng ating mga batang nasa rehab. Para sa karagdagang impormasyon, manatiling nakatutok sa Philippine Information Agency at sa iba't ibang mga integrated state media o ISM. At yan ang kabuang balitang aming nakalap. Ako po si Princess Jordan. Muli ito ang special coverage ng integrated state media para sa Undas 2025. Magandang araw po sa inyong lahat.